So yun, ito na yung rides natin papunta ng kilometer 90 in Panta, Quezon. So alas 4 ng umaga, take off na tayo kasi may hinahabol tayong tropa. So tuloy tayo, dumaan na tayo dito sa may bypass road ng Indang Silang East-West Road, no? Yung pinakabagong bypass. So dire-diretso lang tayo, dito na tayo dumaan sa may Kabuyaw, Barangay Canlubang, no? So Kabuyaw, Laguna, kaya medyo mabilis tayo kasi umagang-umaga pa, no? Wala masyadong sasakyan, wala masyadong traffic. Kaya yan, tuloy-tuloy lang. Dito na tayo sa may Calamba, Laguna. So dire-diretso lang naman yan yung daan na yan. So ayan, paglalagpas mo ng arko na may gasolinahan. Unang full tank. Petron. Hindi ko alam mo, sakop pa ng Calamba to. I think parang Kabuyaw na. Full tank, unleaded. Right. 351 full tank. Okay. Saan kaya abot yan? 351 na yan. So time check 5:45. So naghintay sa atin tropa, kaya let's go na. So yun, tuloy-tuloy na tayo. Matadaanan natin itong bagong arko ng Los Baños, Laguna, no? Boundary ng Calamba sa Los Baños. Pinakabago yan, kailan lang ginawa yan eh. So dire-diretso lang tayo dito, Calamba, Los Baños Road. So sa mga ganitong pagkakataon, kailangan alerto ka kasi yan, tulad sa mga ganyan, may mga biglang umaatras na mga dump truck, ay goy, pag ikay natsimpuan yan at naano mo yan, sigurado wasted life ka dyan, sigurado ka dyan. So dire-diretso lang, dito na tayo sa may traffic area, busy road ng Los Baños. Isa sa pinaka busy road yan, Los Baños talaga yan. Yung traffic light na yan, sobrang traffic dyan, lalo pag hapon. From 1 PM hanggang onwards na yan, grabe traffic dyan hanggang Calamba na. So siyempre yung mga uwian galing dyan sa dulo, Santa Cruz, galing ng Pangapagsanan. So dire-diretso lang tayo, matadaanan natin yung release dyan sa may Los Baños, no? So Los Baños Highway pa rin, hindi ko alam kung anong tawag dito. Maharlika ba to? Hindi ko alam kung Maharlika Highway to. Dire-diretso lang naman yan. Ang kasunod nito is Bai. Yun, Bai, Laguna yan. So maganda yung panahon, ano, hindi tayo masyado dyan, pero nagbabadya talaga yung ulan dyan. Grabe. So eto na, naabutan na natin yung tropa. Instead na sila yung maghintay sa atin, naabutan na natin sila dito sa may Bai intersection, yung traffic light na yan. So ayan, medyo maganda na yung takbo namin dyan, wala na nagmamadali kasi magkakasabay-sabay na kami. So dire-diretso lang yan. Okay, so ito yung Victoria, Bai, Victoria Road na. Okay, so tara, let's go, lagyan natin ng sounds.
So nandito na tayo sa may Victoria, famous art ng Victoria, Laguna. So antayin natin yung tropa dyan kasi nagbakbak tayo kumuha tayo ng picture saka top speed natin din. So naka 109 tayo na top speed dyan. Kaya sobra naman kasing ganda ng kalsada dyan, lalo pag ganyang oras. Tapos 4 lane. Ang lalaki ng ano niya, grabe, sobrang luwag. Kaya hindi ka mag-aalangan talaga. So syempre tamang pag-iingat pa rin. So ayun na yung tropa, yung shoutout, grabe, sobrang solid. So couples riders club yan sila. Alright, nabot kami ng ulan dito sa may papuntang Santa Cruz. So shoutout ko lang itong couples predator riders club. Sila may kakopol, ako walang kakopol yun. Sana all talaga. So, dire-diretso na to. Nagkapoto sila kasi umulan. So, tayo naman, sige lang, tuloy lang, pakpak lang. Hanggang kaya. Pag hindi na kaya, tigil, ganoon lang. Alright. So, tuloy-tuloy lang. Matadaanan mo na yung arko ng Welcome to Santa Cruz, Laguna. So, yan, medyo umaambon din talaga dyan. So, dire-diretso lang kasi wala naman tayong magagawa. Wala naman tayong dalang kapote. Kaya, yun. Di ko makalimutan yung Santa Cruz kasi dahil kay Brenda, no? Brenda Tempora. So isa sa mga tinulungan natin, no? Yung batang nasunog na na-amputate lahat yung kanyang paa, no? So shout out kay Brenda, no? So tuloy-tuloy lang tayo, nandito na tayo sa may pinakabayan ng Santa Cruz, pinaka-intersection, no, ng Santa Cruz. So yung intersection na to, pag pakaliwa ka, papuntang sentro, pag paakyat ka, lalabasan mo nag-Carlan, Laguna. So tayo dire-diretso lang. Ayan, dire-diretso lang naman tong daan na to medyo nakalimutan ko lang talaga siya kasi tagal na panahon na akong di nakadire-diretso dito. Kaya yun, sinusulit ko talaga yung video, no. So ang kasunod pala na bayan ng Santa Cruz is yun na, Pagsanhan, Laguna na. So talagang itong Pagsanhan, Laguna, hindi mo pwedeng palampasin na kasi andito yung Pagsanhan Falls na isa din sa talagang dinadayo. Sa isang araw, papasyal din tayo dyan, no? Sa may Pagsanhan. Nasa Pagsanhan na, pasapa na ako ng ulan. Walang kamote. Okay lang yan, go lang. Ganun talaga. Kamote. Alright. Ang ganda lang, ang isa kasi sa pinaka the best kasi pag nag long rides ka. Ayun, yung mga tanawin na ganyan, lalo pag bago ka, syempre ma-amaze ka dyan ba? So, talagang yung mga bundok, yung mga bukid, yung palayan, ma-amaze ka. Kasi mga bago sa paningin mo yan syempre pag bago sa paningin mo, ma-amaze ka talaga. So, tigil kami dito, nagpagasolina muna yung tropa. Okay, so, bakbak na ulit, dire-diretso lang naman talaga to So, konting tigil lang, ako naman pag titigil talaga, Yosi. So, Yosi brake. Tulad niyan, basa, malamig. So, ang malupit nito, ako lang yung walang kapote. So, okay lang yan. So, yan, tulad na sinasabi ko sa inyo, ito, yun yung maganda pagka nag-ibang bayan ka. So, yan, yung mga bundok na yun, yung mga sasalubong sa na bundok. Basta dire-diretso nyo lang yung video, makikita nyo yun. So, ito na, yung pinaka-famous art ng Pagsanhan, Laguna. The Great Toll of San Juan, Pagsanhan, Laguna. Sobrang sulit para. So ito na pala yung pinaka-sentro ng Pagsanhan, Laguna. Yung pagdating mo ng McDonald's na yan, no? So nagtataka ako sa McDonald's, wala na masyadong tao, hindi na masyado pinipilahan. Oo. Kaya tsaka yung mga bahay dito, mga luma pa, no? Makikita mo yung mga bahayan dito na talagang para kang nasa mga 60s pa siya. Tingnan mo, solid pa siya. Intact pa yung mga lumang bahay dito, yung parang sa Kawit, panahon pa na Ginaldo, mga bahay dito sa Pagsanhan, Laguna. Yan. So isa rin yata itong Pagsanhan, Laguna sa may pinakamaraming history sa Pilipinas pagdating sa, alam mo na. So dire-diretso lang. Hindi ko na alam anong kasunod ng Pagsanhan, Laguna parang Mabitak. I don't think kung Mabitak nga ba. Basta dire-diretso lang naman yan. Pagdating mo doon sa may malaking TV na yan, yung simbahan ng Pagsanhan, Laguna, sobrang sulit, sobrang ganda. Talagang, kaya ako kahit medyo mahaba yung video, kundi talaga ako nanghihinayang.
Kasi ako pinapanood ko din siya paulit-ulit eh. Kasi tulad nito, iba yung experience pag nakapag long rides ka. Sobrang ano ka baga stress reliever kumbaga ika nga pag nagbumotor ka. So ito na. Dire-diretso lang. Ano ba kasunod nito? Okay, so parang mabitak nga yata ito. Wait lang. Lumban na yun, Lumban Laguna na. So pag saan nandun, Lumban Laguna. So dito mo makikita yung talagang magandang view ng tanawin ng Laguna Debay or Laguna Lake. Sobrang solid ng na to, ng daan na to. Although medyo sablay lang yung rides natin kasi inabot tayo ng ulan pero good thing is na-unlock natin tong mga lugar na ganito na bihira lang natin mapuntahan. So although pang ilang balik ko na to, pangatlo, pero nakakalimutan ko na rin eh. Kaya kahit papaano meron tayong kasabay na tropa yan tulad na Predators Riders Club. So couples. So masaklap sila couples. Tayo single kaya okay lang. It's not a question of what importante yung long rides na talagang stress reliever. Ika nga, grabe, sobrang na-amaze talaga ako sa lugar na to. Hindi naman sa pag-ano, kita mo yun, yung mga bundok na yan, karugtong yan ng Sierra Madre. Yan. Hapakahaba ng bundok na yan, Sierra Madre, patagos yan sa Isabela na yan, dire-diretso yan eh. Yung bundok na yan. So yan yung, hindi naman tayo tatawid dyan, pero kasi puro bypass tayo eh. Yan, ito yung pinaka-sentro ng Lumban Laguna. I think, yes, parang ito na nga. Sobrang ganda. So, andito pa rin yung mga lumang bahay. Kung makikita nyo. Panahon pa rin na Aguinaldo. Marami ka rin mapapansin dito na yung mga bahay na yung mga bintana nila. Nakala mo mga 1x2 na sobrang solid. So, kaya so good thing naman is hindi masyado matrapiko. Siguro dahil nga sa medyo umuulan. Pero marami kaming kasabay dyan na mga riders sana. Kasi shortcut kasi itong dinaanan natin. Bypass kasi tayo. Puro looban yung daan natin. Hindi tayo dumaan sa mga liblib na. Hindi tayo dumaan sa main road. Kasi kung mag main road ka, abutin ka ng sobrang haba ng oras ng biyahe. So yan, madadaanan mo yung signboard na yun. Mabitak, Kaliraya, andyan. So ito na yon, parte pa rin siya ng Lumban eh. So dito na mag-uumpisa yung napagandang view tanawin. Nasa paanan ka ng Sierra Madre. Tapos Sierra Madre nga ba? I think parang yun na yon. And then makikita mo na yung pinakamagandang view ng Laguna Debay or Laguna Lake. Kaya lang wala naman tayong drone pa. Hindi pa tayo nag-aaral masyado sa drone. So tsaka umuulan din. Sa mga ganitong rides na may kasama ka, hindi ka pwede mo patigil-tigil kasi yung mga kasama mo nakaset up sa long rides. So tayo, nakaset up din sa long rides. Pero gusto natin magtigil-tigil pero hindi mo magawa yan kasi tulad niyan, may grupo kang sinamahan. So kailangan sumunod ka sa flow ng grupo mo. Kung gusto mo na magtigil-tigil ka, well, mag-solo rides ka. Yun yung pinaka-the best. Kaya boring naman minsan yung solo rides ka. Wala kang makausap pagtigil, sarili mo lang. So, siyempre, iba pa rin yung may kasama ka. So, tayo naman, naghahanap naman tayo ng mga kasama sa pagbablog or pag-content. Kaya lang, busy talaga yung tropa eh. Tsaka may trabaho din naman tayo. So, yan. Hindi tayo makapag-focus masyado. So, ganito lang. Upload live, yun lang. Yan, tingnan nyo. Wow. Talagang sobra. Wala, hindi ko na first time. Kaya, hinabaan ko yung video para makita nyo rin talaga na yung dinaanan namin. So ito na yun, malapit na yun dito sa may pinakamalaking tubo ng tubig na hindi ko alam kung saan yung reservoir ba, sa may Lumban. Ito Lumban to eh, parte pa ng Lumban to eh. Ang kasunod dito is Siniluan na I think. Yes, pagbaba mo, Siniluan na. So pag akyat mo dito, yan, parang parang part to ng Sierra Madre. So solid talaga. So tingnan mo yung kapote nila na wagayway kasi ako walang kapote. Kung makatamang lang ako, chill. Talsik ng tubig nasa akin. Bakit? Okay lang noon. Yung Laguna Lake. Sobrang ganda pa. So, walang araw kasi. Pero, nature. Sobra. Panalo. Ayun na yung Tatak Lumban. Marami ang naka-upload sa Reels niyan. Marami kang mapapanood. So, kung mahilig ka sa Reels.
Yan. Yan, ayan oh. Wow, sobrang ganda. So yan. Kasi wala sa loob ko, yan yung welcome to Kalayaan yan. Barangay Kalayaan yata yun eh. So yan yung tubo. Mayroong poles yan sa gilid na yan oh. Kaya lang binalikan ko pinost ko dun sa reels ko. Kung manonotice nyo dun sa Malik Merlino na Facebook. Paki-follow na din Malik Merlino. Nandun yung reels ko dun. Pagdaan ko dun na sobrang talagang tinutukan ko ng camera. Ang lang dun kasi bawal ka talaga tumigil dun. Kasi isa yun sa pinakadelikado. Kasi siyempre yung mga landslide, hindi ka basta-basta tumigil doon. Siguro pag walang bantay, pwede ka tumigil doon. Kuha ka ng picture, kuha ka ng video na malilitan. Pero yung sabi mo titigil ka doon, magbablog ka, sisitahin ka kasi may gwardiya doon, may security guard doon. Bawal tumigil doon. So, bawal pumarada anytime. So, ito na, bumakbak na ulit tayo. Unahan natin yung tropa kasi nakakatuwa, grabe. Sobrang amazed. Promise, mga ganitong lugar na ay nako, basta. So, tuloy-tuloy lang tayo, madadaanan mo yung simbahan na nasa taas ng bundok yan. Actually, nadaanan natin. Hindi lang natin makuha na ng video talaga kasi yung cellphone lang ang gamit natin. So, the good thing is, naka-cellphone natin ngayon is medyo may pagka-waterproof na. Hindi na siya mababasa. Ewan ko lang, sabi kasi nila, waterproof daw yun eh. Yung Honor XC9. So, yun yung yun yung gamit natin na cellphone ngayon. So, thank you din pala sa nag-sponsor doon, no? Malu Moto Vlogs, shout out sa'yo. So, dire-diretso lang. Hindi ko na alam kung anong tawag sa, parang Marilaki Highway na to. Parte na to ng Marilaki Highway. I don't think so kung talagang parte siya ng Marilaki. Pero, ang alam ko, dire-diretso to sa Marilaki Highway na. Pinakaano nito. So, parang ang kasunod nito. Ito parang siniluan na to eh. So, siniluan na siya. Yan yung mga ganyan, pinagbibigyan yan. Di yan binubusinahan. Lalo pag nag-signal na ng malupit. So, yun. Grabe. Sobrang solid. Ano pa lang tayo ito, long video to, mahabang video to. Kasi gusto ko makita nyo yung rides na, rides na talagang, ito yung talagang literal na long rides na talagang pakita ko lahat para alam nyo kung anong bayan yung mga dinaanan. Actually, hindi ko pa nga nakuha na lahat kasi dahil nga sa umuulan. Yung from the start talaga, from Calamba, yung meron pa mga dinaanan na ibang mga arko na mga magaganda eh. Hindi ko na nakuha na lahat kasi nga, syempre, tulad yan, yung cellphone ko na yan na ginagamit ko na sa Facebook, naglolo ko na kasi yung touchscreen niya medyo na rin, kaya ganyan malikot yung video ko kasi ayaw mag-open ang cellphone ko eh. Pag nag-password ako, naglolo ko. Ayan Kaya, yun. So, inantay ko na yung tropa dyan kasi, kumukuha nga ako ng video na pang reels. Kaya lang, tagal ng cellphone ko. Abutan na ulit ako ng tropa. Naglolo ko talaga yung cellphone ko, yung touchscreen. Kahit anong gawin ko. Basa kasi siya. Kaya, syempre, alam mo naman ang mga lumang cellphone, mga antique, ika nga. Yung mga antique talaga. So, I think parang nasa na kami, Pakil Laguna. Parang Pakil Laguna na siya eh. Parte na to ng Pakil Laguna or Siniluan. Hindi pa namin dinaanan yung binilan ko ng rambutan eh. So, dito sa lugar na to, ang simoy ng hangin dito, amoy durian, amoy marang. So, naalala ko sa probinsya nung araw, pag dumaan ka sa may parting Makilala, North Cotabato. So, doon talaga sa lugar na yun, grabe ang marang. Basta pagpasok mo ng Davao pa Cotabato region, yun, yung marang, durian, sari-saring prutas, lalo na yung mga mangustin, yan. Sabungan, yung eskwelahan ng mga mahirap, sabi nila. Pero pagdating sa loob, nagiging mayaman yung tao. Di ba? Sabungan, eskwelahan ng mahirap. Pagdating sa loob, nagiging mayaman. Siyempre, sahod dito, sahod doon. Pusya mo, di ba? Yan yung sabungan. So, dire-diretso lang tayo. Amaze ba kayo? Sobrang, di ba? Medyo yung video natin ngayon, hindi na siya masyado matagtag unlike doon sa mga unang video natin. Ito ngayon, medyo, na siya kasi meron ng stabilizer yung ginagamit nating cellphone. So, dire-diretso lang. Ngayon, kung mahaba ito I think it's a 50-minute video. So,
Maraming salamat, no? So, sa inyong lahat sa suporta. So, nandito na tayo. Hindi ko alam kung anong lugar na to. Basta, I think dalawa lang to eh. Siniluan or Pakil, Laguna. So, yan o. Welcome to. Hindi masyado mabasa eh. Hindi ko rin masyado matandaan na kasi nakapokus ako sa pag-video. Tsaka doon sa isang cellphone ko talaga na hindi ko matouch. Hindi ako makakuha ng video na pang reels man lang, kaya lahat ng video ko nandito sa cellphone na ginagamit ko na pang video ko kasi itong ginagamit ko na Samsung wala na, kumbaga malapit na siyang mag-retire. So tuloy-tuloy lang, ayan, tuloy-tuloy lang naman talaga tong kalsada na to, no. Ang hindi ko lang alam anong tawag sa highway na to kasi mayroon mang mga tawag yung highway eh, tulad nung Maharlika, diba? Marcos Highway. Excuse me po. May nakaalala sa akin. So, andyan pa rin yung Laguna Lake. So, isa sa pinakamalaking lawak kasi ang Laguna Lake eh. One of the biggest talaga. Kasi yung doon naman sa may Mindanao, malalim. Pinakamalalim na lake sa Pilipinas. Saan nga ba banda yun? Caraga region ba yun? Basta nandun yung pinakamalalim na lake. So ito yung pinakamalaking lawa. If I'm not mistaken, Laguna Lake. Yan. Sobra. Akala mo dagat eh. So, ang bundok na yan, sa likod niya, Tanay Rizal na yan eh. Rizal na kasi yung kabila na ito. So, dire-diretso lang. Magkano ka kasi wala masyadong travelers, wala masyadong sakyan kasi nga linggo, the same time umuulan pa, halos lahat ng mga kasabay mo, mga kotse, pick up, motor, pero yung mga trucks bihira masyado. So ingat din sa mga lubak, lalo sa mga lugar na hindi mo alam. Ingat din talaga kayo, no? Especially diyan talaga lumalabas yung semplang, disgrasya. Yung pag hindi mo alam yung kalsada, especially hindi naka-ABS yung sasakyan mo, yung motor mo. So yung gamit naman natin is Honda ADB, naka-ABS siya. Front and rear, no? So parehas naka-ABS kaya hindi ka masyado delikado sa instant braking. So pag biglang preno ka, hindi ka niya i-slide yung except dun sa mga hindi naka-ABS. Pag biglang preno ka, talagang either ililipad ka or itutumba ka. So yung ABS kasi is iba-iba yung yung kapit niya, no? Talagang pipigilan ng parang makina na yung pumipigil sa pag-slide ng gulong. So yan, meron ditong tumigil ako dito. Yan, ito parang Pakil, Laguna na to eh. Ito na yon, yung munisipyo, bagong munisipyo nila na nasa paanan ng bundok. Tumigil ako dito eh. Ito na mga yan. Okay, so kukuha ako ng picture dito. Alright, so
to, para ito na yung pinaka last stop namin. Yun, Pami, Laguna. Yun. Grabe, solid yung nadaanan namin doon kanina, oh. Yung malaking tubo na merong pulse na ano, mamaya pagbalik babakbak ako pagbalik, uuna ako, iwanan ko itong mga to. Magpipicture, wala akong picture dun eh. Ganda dun, may pababa, yung malaking tubo. Wala akong picture dun. Sa mga tricycle dito, lalaki oh. Ang ganda ng mga tricycle dito. I think ito na yung pinaka last stop. Pang kasunod dito parang Impanta na, di ba? Tatagos lang tayo dyan sa pinaka, di ko alam kung ano yan. Basta ito, dire-diretso Impanta na. May shortcut din naman dito eh, pa Impanta. Kaya lang lupa dyan. Medyo rough road, kaya dito tayo, main road tayo. Okay, so let's go. Let's go, back na ulit. Marami tayong makakasabay oh. Alright. So from here, I think nasa mga isang oras na biyahe. Nasa Impanta na tayo. Sobrang ganda ng tanawin dito, promise. Hindi kayo magsisisi pagka ikot dito na nakamotor. Grabe mga bundok dito, sobrang solid pa. Uy, ganahon. Ganahon, Ganahon. Maganda rin ang mga kurbada dito. Matahayan lang pero sulit. Tapos na ng ulan dito ah. Ramdam mo talaga yung probinsya eh.
Wow! Uy, Santa Maria!
Grabing rough road yun. Grabing rough road. Woo! Wow. Wala pre, wait lang. Grabe tao par. Yun, parating din tayo. Nandito na tayo sa probinsya ng Quezon, Infanta, Quezon. So, yun yung famous art na tinatawag, arko, na sobrang napakasikat. Dinadayo talaga tayo, sobrang dami ng tao doon. Sobrang dami ng tao. Talagang dinadayo talaga. Kung mapapansin nyo, mapupuno ng tao yung yung pinaka-arko.
Dami dumadating pa rin, oh. Dami pa rin dumadating. Sobra. Ayun, oh. Bakbakan, oh. Sobrang ganda, oh. Daming umalis, daming parating. Napaka-famous ng arko na to. Hindi ko alam ba't naging famous tong arko na to. Talagang bagsakan ng rider to eh. Especially pag Sunday. Tambakan ng mga nakamotor to eh. Especially mga mahilig mag-ikot-ikot. Kasi malayo din, magastos din eh. Imagine mo galing sila, Kabuyaw pa ako, Cavite pa oh. Pero itong mga to, di mo alam mo saan galing, malalayo. Sana all. Kaya sumin natin ng konti para makita nyo. Ayan o. Yun o. O diba? Sobrang solid o. Tampakan talaga ng rider eh o. Wow. Ayan lang siya yung arko na yun o. Pag umakyat ka doon, may bayad pa na 50 pesos sa taas. So actually maganda naman siya yung taas kasi dagdag ano na rin yan o. So magbabayad ka nga lang talaga ng 50 pesos. Pero sobrang solid pag nandito ka, grabe paro. Wow. Ubus-ubus yung mga nakamotor. Sobrang dami. Shout out sa mga nakamotor na no. Sobrang dami. Ito. Sarito na dinadayo talaga. Sarito na dinadayo talaga. Sobrang solid. Grabe. So yun, hanggang dito na lang. So maraming salamat. Next upload natin is hanap daw kami ng paliguan dito. Yun. So maraming salamat. Sobrang solid. Wow. Panalo par. So yun, see you next ride. Bye bye, ride safe everyone. Peace.